Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol naman to sa bansang China. Isa sa biktima ay isang civilian doon sa bansang China at isa siyang sikat na vlogger. So umpisahan na natin ang kwento mga kamoyski. So ang pangalan ng biktima ay si Lamo, isang sikat na Chinese vlogger na kilala sa kanyang masayang personalidad at isang content creator. Ito ay tungkol sa kanyang buhay. Regular siyang nagbabahagi ng mga video sa Douyin or yung Chinese version ng TikTok kung saan ipinapakita niya ang tradisyonal na pamumuhay sa Tibet or doon sa bandang Sichuan, China. Dahil sa kanyang natural na kagandahan at positibong pananaw sa buhay, mabilis siyang nakakakuha ng maraming naghahang at umabot sa daan-daang libong followers ang kanyang social media account. Ngunit sa kabila ng kanyang imahe online, dumadaan si Lamo sa isang mapait na buhay, may asawa na puno ng pang-aabuso at pananakit. So sikat siyang vlogger sa China. So bandang Sichuan, China. Itong biktima. At sikat siya sa TikTok. Yung version ng TikTok sa China tinatawag nila na Douyin. So yung kaso niya hindi na iba sa panahon ngayon kasi nga marami talagang mapang-abusong asawa, lalo na yung mga babae. Kaya nga mayroong batas para doon na pinoprotektahan yung mga babae, yung mga women rights. Dito sa Pilipinas meron yan yung Gabriel na tinatawag. So tuloy na natin ang kwento mga kamoyski. Ang masalimuot na relasyon ni Lamo at ni Tanglu. Si Tanglu yung asawa niya. So ikinasal si Lamo kay Tanglu. Isang malaking kalaunan ay naging mitsa ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga ulat, madalas siyang sinasaktan at inaabuso ni Tang sa kanilang pagsasama. Bagamat hindi agad lumalabas ang mga detalye ng kanilang relasyon, nabunyag na dumanas siya ng domestic violence or kaharasan sa tahanan. Sa kabila ng lahat, matagal na tiniis ni Lamo ang pang-aabuso, subalit noong July 2020, nagpasya siyang wakasan na ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng divorce. So yun, noong 2020 nagfile si Lamo ng divorce paper para ron sa asawa niya. Syempre hindi niya na matiis yung pang-aabuso, siguro physical abuse at mental abuse. Matapos silang maghiwalay, kinuha ni Tang ang custody ng kanilang mga anak at ginamit ito upang manipulahin si Lamo. Pinipilit siyang bumalik sa kanya sa kabila ng paulit-ulit na pagbabanta ni Tang. Nanindigan si Lamo sa kanyang desisyon na hindi na bumalik sa dating asawa. Ayun, tama lang yun na hindi siya bumalik kasi inaabuso na siya. Pini-physically abuse na siya. So sinasaktan na talaga siya. Ang malupit na ito, itong Tanglo na to, ginagamit yung anak nila para parang binablockmail siya na pag hindi ka pumunta rito, bumalik, parang merong mangyayari. So syempre, nanay yun eh, diba? So tuloy na natin ang mga kwento mga kamoyski. Ayun, noong September 14, habang si Lamo ay nag-livestream sa Douyin, biglang pumasok sa kanyang tahanan si Tanglu. May dala itong gasolina, binuhusan siya nito at siniliban niya habang nanonood ng kanyang mga followers. Grabe, brutal to. So habang nagla-livestream si Lamo, binuhusan ng gasolina sabay sinindihan. Bagamat natitigil agad ang livestream, marami ang nakinig ng kanyang malakas na sigaw na nagpagingi ng saklolo. Agad siyang sinugod sa ospital, ngunit 90% ng kanyang katawan ang nasunog, dahilan upang lumaban siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng 2 linggo, sa kabilang matinding pagsisikap ng mga doktor, pumanaw si Lamo noong September 30, 2020.
Grabe, no? Ano kayo nag-udyok sa asawa niya na ito na ganun yung ano niya, ex-wife niya? Diba, mga kamoyski? So, yun, nahuli si Tanglo, yung nagsunog sa kanyang asawa. Matapos ang malagim na insidente, agad na inaresto si Tanglo ng mga otoridad. Ang kaso ni Lamo ay naging sentro ng pambansang atensyon at maraming mamamayan ang humiling ng hustisya para sa kanya. Noong October 2021, nahatulan si Tanglo ng parusang kamatayan para sa kasong intentional homicide o sadyang pagpatay. Pinanindigan ng hukuman na ang kanyang ginawa ay isang malupit at walang awang pagpatay, kahit nararapat lamang na siya ay parusahan ng pinakamabigat na atul sa batas. So yun, namatay na nahatulan si Tanglo noong 2021 ng kamatayan. So justice nakamit na ni Lamo, pero kawawa kasi yung anak nila dahil doon sa siguro may sobrang galit siguro ng asawa niya kaya ginawa niya, sinunod yung ex-wife niya, si Lamo, kawawa na. So ayun ang kwento nating gabi, mga kamoyski. Sana nag-enjoy kayo. So huwag kayong makalimot mag-follow sa aking TikTok account. Tapos bukas meron na naman akong bagong upload. Hintayin nyo lang. Salamat.